Lumabas muna kami ng farm para bumili ng pakain para sa aming mga paitloging manok. 2 times a week nga ay bumibili kami ng mga feeds para sa mga manok na paitlogin at 3 times a week naman para sa aming mga alagang baboy. Gustuhin man namin na isang bagsakan na lang ang pamimili para makatipid, kaso limited lang naman ang ating budget. Hindi rin kasi biro ang gasto sa pag-aalaga ng mga manok at baboy. Kung noon ay puro groceries, vitamins ng mga bata ang ginagastusan namin, ngayon ay puro feeds, vitamins at gamot naman ng mga hayop. 27 na sako ng feeds at 5 kilong bigas, yan nga ang ratio ng budgeting natin ngayon. Malapit lang naman ang pinagkukunan natin ng feeds kaya mabilis lang kami nakarating. After ng pagbabayad ng ating mga kailangan ay kakarga na yan sa ating sasakyan. May lakad si Daddy ngayon kaya si Budoy muna ang ating kasama. Siyempre, present din ang ating dalawang bulilit. Magchi-change ownership si Daddy ng 3 sasakyan na nabili natin itong mga nakaraan. Nire-required na kasi ito ng LTO at siyempre kailangan naman natin mag-comply. Itong si Green nga pala ang dala nating sasakyan. Ito din ang kauna-una sasakyan na nabili namin na nagsisimula pa lang kami. Simula sa pag-uukay, panghakot ng stocks, pagdi-deliver ng mga order, ng uling, itlog at panghakot ng feeds ay gamit na gamit at malaking tulong itong si Green. Habang nagkakarga nga sila dyan ay patuloy naman ang laro ng ating dalawang bulilit. Isa nga din sa mga pinagpapasalamat namin ay ang pagkakataong makasama at masubaybayan ang paglaki ng dalawang bata. Sa mga hindi po nakakaalam, dati po kaming OFW na mag-asawa at ang aming mga anak ay lumaki sa kanilang lolo at lola. Kaya naman sinusulit namin ang mga panahon at talaga namang bumabawi sa kanila. After ng pagkakarga at mas siguro na okay na ang lahat, pabalik na din po tayo sa ating mini farm. Yan, at nakabalik na nga tayo. Ngayon naman ay bababa na natin yan at pagkatapos ay kukuha naman tayo ng mga pakain para sa ating mga alagang baboy. Yan muna at salamat sa panonood!